Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko naman ngayon ay tungkol sa bukasyon ng pagpapamilya at ang tulong para sa ilang tips mula sa karanasan patungo sa tsorya. Sa aking karanasan sa pastoral, nagkaroon ako ng exit sa parokya at sa mga institusyon na sa tingin ko ay panahon ko naman upang magbigay ng pansin sa loob ng pamilya. Kasi mukhang ito ang back subject ko noong araw. Kaya pinagpipilitan ko at inaayos ko ang aking pamilya ngayon, lalong-lalo na ang aking bunso na kung saan ay kasama ko ngayon. Siya ay 5 taong gulang. Sa totoo lang, nung una, akala ko ang gawaing pagpapastol sa loob ng pamilya ay madali lang. Kasi ang tingin ko sa mga nanay at mga naiwan sa bahay ay natutuon lang ang kanilang mga trabaho sa gawaing pambahay at gawaing pag-aalaga. Yung pa ang termino ko, parang merong mababang pagtingin. Pero ngayong naranasan ko na ako ang taong bahay at nagbibigay ng panahon sa aking anak na ngayon ay kasalukuyang nasa stage ng transition mula sa separation stage ng pamilya patungo sa school. Hindi pala madali ito, no? Nung primero, talagang ang aking partner, ang aking asawa ay patuloy na kasama sa school at ayaw magpaiwan sa loob ng school at gusto ay kasama. So ilang araw din na ganun. Kaya sabi ko ngayon, baliktad naman tayo, ako naman nasasama sa kanya upang maranasan ko ang paano talaga yung sinasabi nating separation. Natututo sila na nasa school na at nag-aaral at na-separate muna pansamantala sa mga magulang. Sa karanasan ko, hindi pala ito madali, no? Ito pala ay isang masalimuot na bagay. Kailangan ng una, ang natutunan ko ay 3 bagay. Una, nakita ko yung kahalagahan ng appreciation, yung paghanga at pagpapahalaga sa mga nanay muna at sa mga tatay na nagbibigay ng panahon sa kanilang mga anak. Ito pala ay hindi madali. Ito pala ay isang malaking proseso din na ako din sa buhay ko ay isang pagpapanibago. Dito ko rin naranasan yung magkakaroon ka talaga ng pasensya, no? Kung minsan ang pasensya ay madali lang isulat, madali lang sabihin,
Pero yung sa realidad na ikaw ay confronted ng pasensya o tiyaga, ay hindi pala madali. Kaya ito pala ay isang mahabang proseso ng paglalakbay. So, ang kaalamang ito, ang natutunan ko rin ngayon, na hindi madali ang pagpapastol bilang ama at magulang. Ikalawa, ang mahalaga din sa akin dito ay merong skills, no? Skills na dapat munang matutunan ng mga magulang bago ipasa sa mga anak. Ano ang skills dito na dapat natutunan batay sa aking karanasan? Napakahalaga ng relational, no? Yung relational aspect na natuto tayong makikipag-relate sa ibang tao. Kasi pag nahinto yung pakikipag-relate na ito, nahihinto yung pagkaalam o mga skills na natututunan, nagiging bantulot, no? Kaya maraming matututunan mo rin sa mga kwento ng mga magulang kung talagang marunong kang makinig. Kaya sa usap-usapan sa school, kung paano nila binibigyan ng pansin yung pakikinig sa mga anak, no? At pakikinig rin sa ibang tao kung ano ang kanilang proseso ng pagdistansya sa mga anak upang matuto ito na magsarili sa school life. Pakikinig din sa minsan ay merong mga tantrums ang mga bata na dahil mahal natin ang anak, napapakinggan natin yung tantrums na siyempre na nakukuha ka ng tantrums dahil mahal mo yung anak. Pero maganda ring tingnan sa kabilang parte na ito ay nagpapapansin at humihingi ng panahon bilang anak. Nakita ko rin dito yung mga different skills na dapat ay natututunan, no? Halimbawa, matyaga sa skills ng paano magturo ng magsulat, no? Paano pagbabasa ng mga bilang, math, halimbawa, no? At may sarili silang mga disposisyon. Pero minsan, yun yung siguro sa age ako ng itong senior, minsan sa totoo lang nahihirapang mag-adjust sa bata kasi 5 years old at saka 64. Malayo ang agwat. Kaya ako din ay natututong bumaba sa level ng aking anak. So yun yung skills na natututunan ko rin. Katatlo, yung dating ng mga attitudes and values. Ang natutunan ko dito yung attitude ng kailangan ay good motivator, no? Nagmo-motivate sa anak at nagmo-motivate din sa sarili kasi kung minsan yung dumadating tayo sa sukdulan na nakakainis, nahihirapan, no? Kasi nga iba ang mundo ng mga bata kaysa sa mga matatanda. Minsan nga yung attitude mo na gusto mo yung malinis ang loob ng pamilya, sa anak naman ay gusto niya ay nakakalat ang kanyang mga laruan, no? So itong mga ganitong attitudes and values ay
natututo tayo sa karanasan. Kaya ito pala ang pasensya. Ang natutunan ko rin dito yung pagpapakita ng attitude na kabutihang asal. Sa harap ng mga bata, hindi nag-aaway ang mag-asawa dahil ito ang tatatak sa kanilang isipan. Ang kabutihang asal na ito, yung pag-uusap ng maayos at hindi sigawan. Lalo-lalo na ngayon, ito din ang binibigyan kong pansin, yung cultural values, yung paggamit ng po at opo, yung kapag nagkamali ay nagkakaroon ng sorry, at paggamit ng ate at kuya, sa mga nakakatanda, at sa relational values din. So kabuuan ito, nakikita ko yung witnessing sa attitude, sa mga ugali, lalo-lalo na sa mga pinaniniwalaan natin, spiritual life, at pagpapahalaga sa spiritual values o pagpapahalaga sa prayer life na isinasagawa sa loob ng pamilya. So ito po muna ang aking ibabahagi bilang bukasyon ng pamilya. Maraming salamat po at maginhawang araw sa ating lahat.